Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong hapon? Muli, narito ako upang samahan kayo sa isang panibagong yugto ng kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin at magbubukas sa inyong mga isipan. Sabi nila, ang bawat marangyang tahanan ay may tinatagong anino. Madalas, kung sino pa ang nakatira sa palasyo, sila pa ang tunay na nakakulong. At kung sino pa ang walang-wala, siya pa ang may hawak ng susi sa katotohanan. Handa na ba kayong pasukin ang Hacienda Takip Silim? Huminga ng malalim at simulan na natin. Nanginginig ang mga kamay ni Amaya habang mahigpit na nakahawak sa kinakalawang na rehas ng dambuhalang gate. Sa harap niya ay nakatayo ang Hacienda Takip Silim, isang lumang mansyon na tila nilamon na ng panahon at lungkot. Kahit tirik ang araw, parang may malamig na hangin na yumayakap sa buong paligid, isang klase ng lamig na tumatagos hanggang buto. Gusto sanang tumalikod ni Amaya. Gusto niyang tumakbo pabalik sa sakayan ng bus at umuwi na lang sa probinsya. Pero naalaala niya ang mukha ng kaniyang ina na nakaratay sa banig, ang reseta ng gamot na ilang buwan nang hindi nabibili at ang mga utang na kailangan nilang bayaran. Wala siyang choice. Kailangan niya ang trabahong ito. Dito sa Maynila, sa loob ng nakakatakot na mansyon na ito, naroon ang pag-asa ng kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang kupas na blusa at pinindot ang doorbell. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw na parang babala. Ilang saglit lang, bumukas ang maliit na pinto sa gate. Isang matandang hardinero ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi ito ngumiti. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na para bang naaawa sa kanya. Pinapasok siya nito nang walang imik at itinuro ang daan patungo sa main door. Habang naglalakad si Amaya sa malawak na hardin, napansin niya ang mga damong ligaw na nagsisimula nang tumubo sa paligid ng mga estatwa ng anghel na putol ang mga pakpak. Ang dating siguro'y napakagandang paraiso ay mukha ng sementeryo ngayon. Biglang may narinig siyang tahol, malakas, galit at nakakatakot. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang malalaking aso na nakakadena. Naglalaway habang pilit na inaabot siya. Napahawak si Amaya sa kaniyang dibdib. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin, dasal niya. Pagpasok sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango na masyadong matapang. Ang sahig ay gawa sa marmol, ang chandelier ay kumikinang, pero walang init ang bahay na ito. Tahimik, sobrang tahimik. Ikaw ba ang bagong katulong? Napatalon si Amaya sa gulat. Sa tuktok ng grand staircase, nakatayo ang isang babae, si Senyora Valeriana. Napakaganda nito. Suot ang isang pulang seda na bestida na lalong nagpapaputi sa kaniyang balat. Pero ang kaniyang mga mata, matalim, mapanuri at walang emosyon. Para siyang isang reyna na tumitingin sa isang langgam. O opo, senyora. Ako po si Amaya. Sagot niya. Pilit na pinatatatag boses kahit nanginginig ang tuhod. Bumaba si Valeriana ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ng kanyang heels sa hagdan ay parang tunog ng martilyo. Lumapit siya kay Amaya. Sobrang lapit na naaamoy na ni Amaya ang hininga nito. Hinawakan ni Valeriana ang baba ni Amaya at itinaas ito para magkatitigan sila. Mukha kang masunurin, sabi ni Valeriana. Ang boses ay malambing pero may halong lason. Iyan ang gusto ko. Ayoko ng matalino. Ayoko ng tsismosa. Ang gusto ko lang ay sunod-sunuran. Binitawan niya ang mukha ni Amaya ng padabog. Naglakad si Valeriana papunta sa sala at nagsindi ng sigarilyo. Mataas ang pasahod dito, Amaya. Mas mataas kaysa sa kikitain mo sa buong buhay mo sa probinsya. Pero may mga patakaran ako. Una, bawal kang magtanong. Pangalawa, bawal kang pumasok sa west wing ng bahay na ito. At pangatlo, huminto si Valeriana at humarap muli kay Amaya.
Nanlisik ang kanyang mga mata. Huwag na huwag mong kakausapin, titingnan, o lalapitan ang anak ng Don na si Kidlat. Siya ay may malalang sakit, nakakahawa, at higit sa lahat ayaw niya ng tao. Kapag nalaman kong lumapit ka sa kanya, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Tandaan mo yan. Tumango si Amaya ng mabilis. Opo, senyora. Pangako po. Nang gabing iyon, dinala si Amaya sa quarters ng mga katulong. Maliit lang ang kwarto pero maayos naman. Doon niya nalaman na kakaunti lang pala ang staff sa bahay. Siya ang hardinero at ang driver na mukhang laging galit sa mundo. Tila walang nagtatagal na katulong sa hasyenda takip silim. Pagpatak ng hating gabi, hindi makatulog si Amaya. Naninibago siya sa kama at ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Nakahiga siya ng nakadilat, iniisip ang kanyang ina, nang bigla siyang may narinig, isang ungol, mahina, pero puno ng sakit, parang nanggagaling ito sa itaas. Sa direksyon ng West Wing, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ni Senyora Valeriana, sinubukan ni Amaya na magtakip ng unan sa tainga. Huwag kang makialam, Amaya, sabi niya sa sarili. Kailangan mo ng pera. Matulog ka na. Pero naulit ang tunog. Ngayon, parang may kasama ng kalabog. Blag! Parang may nahulog na mabigat na bagay. Dala ng matinding kaba at hindi mapigilang awa. Dahan-dahang bumangon si Amaya. Kinuha niya ang maliit na flashlight mula sa kaniyang bag at lumabas ng kwarto nang nakayapak. Ang malamig na sahig ay parang yelo sa kaniyang mga paa. Binabaybay niya ang madilim na pasilyo. Ang bawat anino ng mga rebulto ay parang mga matang nakatingin sa kanya. Umakyat siya sa hagdan. Ang puso niya ay kumakabog ng pagkalakas-lakas sa kaniyang dibdib. Dug-dug, dug-dug. Narating niya ang pinto ng West Wing. Nakalak ito, pero may liwanag na tumatagos mula sa ilalim ng pinto at narinig niya ulit ang daing ng isang lalaki. Tama na. Pakiusap. Boses ng isang lalaki, garalgal at parang hirap na hirap huminga. Sinundan ito ng isang tawa. Tawa na pamilyar kay Amaya. Tawa ni Senyora Valeriana. O Kidlat, anak. Bakit ka ba nagrereklamo? Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Hindi mapigilan ni Amaya ang sarili. May maliit na siwang sa pagitan ng pinto at hamba nito. Dahan-dahan, pigil ang hininga. Inilapit niya ang kanyang mata sa siwang upang sumilip. Nanlaki ang mga mata ni Amaya sa kanyang nakita. Napakapit siya sa kanyang bibig upang pigilan ang pagtili. Sa loob ng kwarto, sa gitna ng nagkalat na pagkain sa sahig, nakadapa ang isang lalaki. Payat na payat, gusgusin, at walang suot na pang-itaas. Pilit itong gumagapang, inaabot ang isang baso ng tubig na nasa mesa. Pero bago pa man mahawakan ng lalaki ang baso, tinapakan ni Senyora Valeriana ang kamay nito gamit ang matulis niyang heels. Sumigaw ang lalaki sa sakit, pero walang magawa ang kaniyang katawan. Nakaupo siya sa wheelchair kanina, pero ngayon ay nasa sahig na, parang basahan. Nakita ni Amaya ang mukha ni Valeriana. Nakangiti ito. Hindi ngiti ng isang ina, kundi ngiti ng isang demonyo na nasisiyahan sa paghihirap ng iba. Uhaw ka na ba? Bulong ni Valeriana habang lalong idinidiin ang takong sa kamay ng lalaki. Magmakaawa ka muna. Napaatras si Amaya sa sobrang takot. Muntik na niyang mabitawan ang flashlight. Ito ang pamilyang pinasukan ko. Isip-isip niya. Nasa impyerno ako. Aalis na sana siya para tumakbo, pabalik sa kwarto, nang biglang tumunog ang sahig na kahoy sa ilalim ng kaniyang paa. Creak! Sa loob ng kwarto, biglang tumigil si Valeriana. Lumingon ito nang mabilis sa direksyon ng pinto. Sino yan? Sigaw ng senyora. Narinig ni Amaya ang mabilis na yabag ng mga paa papunta sa pinto. Papalapit ng papalapit. Mabilis na binuksan ni Valeriana ang pinto at sumilip sa madilim na pasilyo. Ang tunog ng seradura ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nakaamba na ang kaniyang kamay
handang manakit ng kung sino mang pangahas na nakikinig, ngunit walang tao. Tanging ang malamig na hangin at ang pag-ugoy ng kurtina sa bintana sa dulo ng hallway ang gumagalaw. Daga, bulong ni Valeriana nang may halong inis. Padabog niyang isinara ang pinto at muling hinarap ang kaniyang biktima. Si Kidlat, nakasubsob pa rin siya sa sahig. Ang kaniyang mga binti ay walang pakiramdam, parang patay na kahoy na nakakabit sa kaniyang katawan. Ang kaniyang mga kamay naman ay nanginginig, hindi lang dahil sa sakit mula sa takong ng sapatos ni Valeriana kanina, kundi dahil sa matinding gutom. 2 araw na siyang hindi pinapakain. 5 taon. 5 taon na siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang akala ng lahat, ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Montesillo ay isang gulay na, walang isip at naghihintay na lang ng kamatayan. Pero ang totoo, gising ang kanyang diwa. Naririnig niya ang lahat. Nararamdaman niya ang bawat pasakit. At ang bawat araw na lumilipas ay isang hamon kung bibitaw na ba siya o lalaban pa. Tingnan mo ang sarili mo, Kidlat. Dura ni Valeriana habang naglalakad pabalik sa kanya. Para kang basahan. Sayang ang apelyidong Montesillo sa'yo. Kinuha ni Valeriana ang isang mangkok ng lugaw na kanina pa nakapatong sa mesa. Mainit pa ito. Naamoy ni Kidlat ang aroma ng bawang at manok. Kumulo ang tiyan niya. Instinct ng katawan ang maghanap ng laman. Gusto mo nito? Tanong ni Valeriana. Nakangisi. Hindi sumagot si Kidlat. Tinitigan lang niya ang madrayasta gamit ang mga matang pagod na, pero may natitira pang baga ng galit. Sumagot ka. Sigaw ni Valeriana sabay-saboy ng mainit na lugaw sa mukha ni Kidlat. Napapikit si Kidlat sa hapdi. Ang mainit na likido ay dumaloy sa kanyang pisngi, leeg at dibdib. Pero hindi siya sumigaw. Sanay na siya. Ubos na ang luha niya para sa babaeng ito. Oops! Natapon! Tumawa si Valeriana ng mahina. Kung gusto mong kumain, dilaan mo yan sa sahig. Iyan lang ang nababagay sa'yo. Isang hayop. Pagkatapos, tumalikod na ang senyora. Inayos niya ang kanyang buhok sa salamin, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Narinig ni Kidlat ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas. Click! Click! 2 ikot. Selyado na naman ang kanyang impyerno. Naiwan si Kidlat sa dilim, naliligo sa lagkit ng lugaw. Gusto niyang sumuka sa sobrang kahihiyan. Siya, si Kidlat Montesillo, na dating kapitan ng basketball team, na dating hinahangaan ng marami. Ngayon ay kinakain ang tira-tira sa sahig para lang mabuhay. Pa, nasaan ka na? Tanong niya sa isip. Bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin? Ipinikit ni Kidlat ang kaniyang mga mata. Hinihiling na sana, sa pagmulat niya, tapos na ang lahat. Sana kunin na lang siya ni Lord. Pagod na siya. Pagod na pagod na. Lumipas ang ilang oras. O baka minuto lang. Mahirap nang matukoy ang oras sa loob ng kwartong yon. Nakaidlip siya ng bahagya nang biglang may marinig siyang kaluskos sa pinto. Nagising ang diwa ni Kidlat. Bumalik ba si Valeriana? May nakalimutan ba itong pahirap? Pero iba ang tunog. Hindi ito ang padabog na pagbukas ng pinto. Dahan-dahan ang pagpihit ng seradura. Parang takot na makalikha ng ingay. Bumukas ang pinto ng kaunti at isang manipis na liwanag mula sa hallway ang pumasok. May pumasok na anino. Maliit. Mabilis kumilos. Sinubukan ni Kidlat na iangat ang ulo niya. Sa sino yan? Ang boses niya ay paos at halos hindi marinig. Lumapit ang anino. Nang tamaan ito ng liwanag ng buwan mula sa bintana, nakita ni Kidlat ang mukha ng isang babae. Simple, walang kolorete, at may mga matang puno ng takot at awa. Siya yung bagong katulong. Nakita niya ito kanina noong sumilip ito sa siwang ng pinto. Lumayas ka! Bulong ni Kidlat. Pilit na pinatatapang ang boses. Umalis ka dito kung ayaw mong mamatay.
Alam ni Kidlat ang nangyayari sa mga nagmamalasakit sa kanya. Ang huling yaya na nagtangkang magpuslit ng gamot para sa kanya ay bigla na lang nawala. Ayaw na niyang may madamay pa. Umalis ka, sabi. Ulit niya, pero dahil sa hina ng katawan, nauwi ito sa pag-ubo. Hindi umalis ang babae. Sa halip, lumuhod ito sa tabi niya. May inilabas ito mula sa bulsa ng kanyang apron, isang malinis na bimpo. Walang imik na pinunasan ng babae ang mukha ni Kidlat. Tinanggal nito ang nanunuyong lugaw sa kanyang pisngi at leeg. Ang kamay ng babae ay magaan, maingat. Ibang-iba sa mabibigat na kamay na nakasanayan niya. Napatahimik si Kidlat. Matagal na panahon na simula noong huli siyang nakaramdam ng dampi ng pag-aaruga. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Kidlat. Ang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi sumagot si Amaya. Tumingin lang ito sa kaniya ng diretso. Sa mga matang yon, walang pandidiri. Walang panghuhusga. Para bang sinasabi ng mga mata nito, nakikita kita. Tao ka pa rin. Mabilis na kumilos si Amaya. Inilabas niya mula sa likod niya ang isang bagay na nakabalot sa tissue. 2 piraso ng pandesal at isang maliit na bote ng tubig. Inilagay niya ito sa kamay ni Kidlat. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga daliri ng binata na para bang ipinapasa ang kanyang lakas. Kainin niyo po iyan, Sir Kidlat. Babalik po ako. Bulong ni Amaya. Ang boses niya ay parang himig ng isang oyayi sa gitna ng bagyo. At kasing bilis ng pagdating niya, naglaho siya. Isinara niya ang pinto nang dahan-dahan. Iniwan si Kidlat sa dilim. Pero ngayon, hindi na ganoon kadilim. Tiningnan ni Kidlat ang pandesal sa kanyang kamay. Pisak na ito dahil sa pagkakasilid sa bulsa at hindi na mainit. Pero nang ilapit niya ito sa kanyang ilong, amoy na amoy niya ang pamilyar na bango ng tinapay. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, isinubo niya ang tinapay. Sa unang kagat, pumigay ang damdamin ni Kidlat. Ang lasa ng simpleng tinapay na yon ay lasa ng pag-asa. Lasa ng katotohanan na meron pa palang kabutihan sa mundo. Sa dilim ng kwartong yon, habang nanginunguya ang tuyong pandesal at umiinom ng tubig, umiyak si Kidlat. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Naramdaman niyang buhay siya at may isang taong naniwala na karapat-dapat siyang mabuhay. Amaya. Inulit niya ang pangalan sa isip niya, Amaya. Lumipas ang ilang araw na parang naglalakad si Amaya sa ibabaw ng manipis na salamin. Bawat kilos niya ay maingat. Bawat tingin niya ay may kasamang kaba. Tuwing gabi, palihim siyang nagdadala ng pagkain kay Kidlat at sa bawat pagkikita nila, nakikita niya ang unti-unting pagbabago sa mga mata ng binata. Hindi na ito kasing lamlam ng dati. Parang may muling nabubuhay na liwanag sa loob nito. Ngunit ang liwanag na yon ay pilit na binubulag ni Senyora Valeriana. Isang hapon, habang wala si Don Arsenio dahil sa isang business trip sa probinsya, tinawag ni Valeriana si Amaya. Amaya, linisin mo ang kwarto ko. Siguraduhin mong walang kahit isang pirasong alikabok, kundi ay malilintikan ka sa akin. Utos ng senyora habang naglalagay ng pulang-pulang lipstick sa kanyang manipis na labi. Opo, senyora. Yukod ni Amaya. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok si Amaya sa pinaka-private na bahagi ng mansyon. Pagkapasok niya sa kwarto ni Valeriana, bumungad sa kanya ang karangyaan na hindi niya akalaing nag-e-exist. Malambot na carpet, kama na parang pangreyna, at mga gamit na ginto ang kulay. Pero sa kabila ng ganda, may kakaibang amoy sa loob. Amoy ng gamot na hinaluan ng matapang na kemikal. Nagsimulang magpunas si Amaya. Habang nililinis niya ang vanity mirror, napansin niya ang isang maliit na drawer na bahagyang nakabukas. Alam niyang bawal manghimasok, pero may kung anong nag-udyok sa kanya na sumilip. Sa loob ng drawer, nakita niya ang isang maliit na pouch. Binuksan niya ito
at bumungad sa kanya ang ilang piraso ng syringe o hiringgilya at mga maliliit na bote ng gamot na walang label. Ang tanging nakasulat lang ay isang serial number at isang maliit na marka ng bungo. Napakunot noo si Amaya. Para saan ang mga ito? Isip-isip niya. Hindi naman mukhang may sakit si Valeriana. Sa katunayan, napakalakas nito at puno ng enerhiya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Mabilis ang kanyang paghinga habang kinukuhanan ng larawan ang mga bote. Pagkatapos, palihim siyang nag-search sa internet gamit ang nakasulat na serial number. Tumagal ng ilang minuto ang loading bago lumitaw ang resulta. Nang mabasa ni Amaya ang mga impormasyon sa screen, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Neuromuscular blocking agent. Ito ay isang klase ng gamot na ginagamit sa mga operasyon para patigilin ang paggalaw ng mga kalamnan. Sa madaling salita, nagdudulot ito ng pansamantalang pagkaparalisa. Ngunit kung gagamitin ito ng paulit-ulit sa loob ng mahabang panahon, maaari itong maging sanhi ng permanenteng panghihina ng katawan at tuluyang pagkaparalisa ng mga binti at braso. Nabitawan ni Amaya ang kaniyang basahan. Ang kaba sa kaniyang dibdib ay naging galit. Hindi lumpo si Kidlat dahil sa aksidente o dahil sa sakit. Siya ay pinaparalisa ng sarili niyang madrasta. Araw-araw, unti-unting pinapatay ni Valeriana ang kakayahan ni Kidlat na gumalaw gamit ang mga gamot na ito. Kaya pala, ayaw ni Valeriana na lumapit ang sinuman kay Kidlat dahil baka may makatuklas na ang pag-aalaga niya ay isa palang dahan-dahang pagpatay. Kailangan itong malaman ni Kidlat, bulong ni Amaya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, hindi niya napansin na bumukas ang pinto ng kwarto. Amaya, bakit tumigil ang paglilinis mo? Halos lumabas ang puso ni Amaya sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang isinara ang drawer at itinago ang kanyang cellphone sa likuran. Pagharap niya, nakatayo na si Valeriana sa kanyang harapan. Nakataas ang isang kilay at may hawak na pamaypay. Wala po, senyora. May nakita lang po akong insekto kaya medyo nagulat ako. Pagsisinungaling ni Amaya, ramdam niya ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo. Lumapit si Valeriana. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila binabasa ang bawat iniisip ni Amaya. Tumingin siya sa drawer na kakasara lang ni Amaya at pagkatapos ay muling tumingin sa mga mata ng dalaga. May hinahanap ka ba sa mga gamit ko? Mahinang tanong ni Valeriana, pero ang tono nito ay puno ng banta. Wala po, senyora. Nagpupunas lang po ako rito sa tabi. Sagot ni Amaya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Biglang hinablot ni Valeriana ang braso ni Amaya ng napakahigpit. Alam mo, Amaya, marami na akong naging katulong dito. Ang ilan sa kanila, masyadong mausisa, masyadong maraming gustong malaman. Inilapit ni Valeriana ang kanyang mukha kay Amaya. Alam mo ba kung nasaan na sila ngayon? Hindi nakapagsalita si Amaya. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hingal. Wala na sila. Dahil sa mundong ito, ang mga taong hindi marunong tumingin lang sa sariling trabaho ay madaling naglalaho. Bulong ni Valeriana bago bitawan ang braso ni Amaya ng padabog. Tapusin mo na yan at lumabas ka na. Ayokong makita ang pagmumukha mo rito sa kwarto ko kahit isang segundo pa. Dali-daling lumabas si Amaya ng kwarto. Halos tumatakbo siya pababa ng hagdan. Nang makarating siya sa kusina, napasandal siya sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Pero kasabay nito ay ang isang matinding desisyon. Hindi siya pwedeng manahimik lang. Kung hahayaan niya ito, tuluyan nang mawawala si Kidlat. Nang sumapit ang gabi, nang masiguro niyang tulog na ang lahat, muling nagtungo si Amaya sa West Wing. Sa pagkakataong ito, hindi lang pagkain ang dala niya. Dala niya ang katotohanang magpapabago sa lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ni Kidlat. Nakita niya ang binata na nakaupo sa sahig, pilit na inaabot ang isang libro na nahulog mula sa kama. Sir Kidlat! Tawag ni Amaya sa mahinang boses.
Lumingon si Kidlat at nang makita si Amaya, bahagyang gumaan ang kaniyang mukha. Bakit ka nandito? Delikado. Lumapit si Amaya at lumuhod sa harap ni Kidlat. Hinawakan niya ang kamay ng binata at sa pagkakataong ito, hindi niya na napigilan ang kaniyang luha. Sir, kailangan niyo pong makinig sa akin. Hindi po kayo lumpo. Pinaparalisa po kayo ni Senyora Valeriana. Nanlaki ang mga mata ni Kidlat. Anong sinasabi mo? Ipinakita ni Amaya ang litrato sa kaniyang cellphone. Ito po ang gamot na itinuturol niya sa inyo tuwing gabi. Neuromuscular blocker ito, sir. Pinapatay nito ang kakayahan ng mga kalamnan niyo na gumalaw. Kaya po hindi kayo gumagaling dahil lalong lumalala ang kalagayan niyo dahil sa kanya. Natahimik si Kidlat. Tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng taon na inisip niyang wala na siyang silbi, ay dahil lang sa isang masamang balak ng kaniyang madrasta. Ang kaniyang galit ay unti-unting naging isang apoy na naglalaga sa kaniyang dugo. Ang hayop na yan. Panggigigil ni Kidlat. Ang kaniyang kamao ay nagsimulang mamuti sa higpit ng pagkakasara. Sir, kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating itigil ang pagturok niya sa inyo. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag nalaman niyang alam na natin, hindi lang kayo ang nasa panganib, pati na rin ako, sabi ni Amaya. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng madilim na kwarto, hindi nila napansin na sa labas ng pinto may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanila sa pamamagitan ng maliit na siwang, si Senyora Valeriana. Nakangiti ito nang mapait habang hawak ang isang hiringgilya na puno ng malinaw na likido. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling talunin ang reyna ng mansyong ito? Bulong ni Valeriana sa sarili. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Amaya ay parang tunay na kidlat na tumama sa aking puso. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako sa kasinungalingan. Naniwala ako na ang sarili kong katawan ang nagtaksil sa akin. Inisip ko na baka pinarurusahan ako ng langit, kaya ako naging ganito. Isang lalaking may isip pero walang lakas. Isang agila na pinutulan ng mga pakpak. Pero ang totoo, ang demonyo ay hindi nasa langit o impyerno. Ang demonyo ay nasa loob ng bahay na ito. Suot ang pulang seda at amoy ng mamahaling pabango. Sir Kidlat, Sir, naririnig niyo po ba ako? Bulong ni Amaya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri na nakahawak sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya. Sa liwanag ng kanyang cellphone, nakita ko ang aking sariling refleksyon sa kanyang mga mata. Ang dating Kidlat Montesillo na puno ng buhay ay isa na ngayong kalansay na balot ng balat. Pero sa gitna ng panghihinang iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Pag-asa, at kasabay nito, ang naglalagablab na galit. Bakit? Bakit niya ito ginagawa? Hirap na hirap kong tanong. Ang bawat salita ay parang barya na lumalabas sa aking lalamunan, mabigat at masakit. Ang yaman niyo po, sir. Ang hacienda Takip Silim, ang mga negosyo ng Don. Kapag nawala kayo, sa kanya mapupunta ang lahat. Sagot ni Amaya. Nakita ko po ang mga papel sa kwarto niya. Unti-unti niyang inililipat ang mga ari-arian sa pangalan niya habang ang papa niyo ay abala sa ibang bansa. Napapikit ako ng mariin. Ang aking ama, si Don Arsenio, ang taong dapat ay nagprotekta sa akin ay naging bulag at bingi dahil sa tamis ng pananalita ni Valeriana. Paano ko siya mapapaniwala? Paano ako lalaban kung ang mismong pagtayo ay hindi ko magawa? Biglang may narinig kaming kaluskos sa labas ng pinto. Parang may tumatama sa kahoy. Agad na pinatay ni Amaya ang kaniyang cellphone. Nababalot kami ng kabuuang dilim. Halos hindi ako humihinga. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ni Amaya sa tabi ko. Alam ko, kapag nahuli siya rito, hindi lang siya mawawalan ng trabaho. Papatahimikin siya ni Valeriana.
Nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang minuto. Ang bawat segundo ay parang isang taon hanggang sa narinig namin ang papalayong yabag ng mga paa. Kailangan mo nang umalis, Amaya. Bulong ko. Huwag kang babalik dito ng ilang araw. Baka naghihinala na siya. Pero sir, paano kayo? Ituturok niya na naman sa inyo ang lason na yon. Pag-aalala ni Amaya. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Hayaan mo siya. Magpapanggap ako. Kung iniisip niyang epektibo ang lason niya, mas magiging kampante siya. Pero Amaya, kailangan ko ng tulong mo. Ano po yon, sir? Ang cellphone mo. Kaya ba niyan kumuha ng video ng patago? Opo, sir. Kahit luma na ito, gumagana pa ang camera. Iwan mo ang cellphone mo dito sa susunod na gabi. Itago mo sa ilalim ng cabinet, nakatutok sa kama ko. Kailangan nating maitala ang lahat ng ginagawa niya sa akin. Iyon lang ang paraan para maniwala si Papa. Ang katotohanan ang magiging sandata natin. Bakas sa mukha ni Amaya ang pag-aalinlangan. Paano po kung matuklasan niya? Paano po kung lalo kayong masaktan? Mas pipiliin kong malagutan ng hininga habang lumalaban kaysa mamatay na walang laban sa malamig na sahig na ito. Mariin kong sagot. Amaya, ikaw lang ang kakampi ko. Ikaw lang ang mata at pandinig ko sa labas ng kwartong ito. Pakiusap. Tulungan mo akong bawiin ang buhay ko. Huminga siya ng malalim bago tumango. Gagawin ko po, Sir Kidlat. Ipinapangako ko. Hindi ko kayo pababayaan. Pagkaalis ni Amaya, iniwan niya akong mag-isa sa dilim. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ako kinilabutan sa kadiliman. Isa-isa kong binalikan sa isip ang bawat tusok ng karayom, bawat sampal, bawat pang-aalipusta ni Valeriana. Inukit ko ang lahat sa alaala ko. Gagawin kong lakas ang bawat sakit. Sinubukan kong igalaw ang mga daliri ng aking paa. Wala pa ring tugon. Sinubukan kong iangat ang aking binti. Mabigat pa rin ito na parang semento. Pero sa loob ng aking dibdib, ang pusong kidlat ay muling tumitibok ng may layunin. Valeriana, magpakasaya ka muna sa trono mo, isip ko habang nakatingin sa kisame. Dahil sa oras na lumabas ang katotohanan, sisiguraduhin kong ang hacienda Takip Silim ang magiging kulungan mo. Kinabukasan, pumasok si Valeriana sa kwarto ko na may dalang tray ng pagkain, mga tira-tirang buto ng manok na parang para sa aso. Nakangiti siya, ang kanyang mapanuring mga mata ay nakatitig sa akin. Magandang umaga, Kidlat. Mukhang maayos ang tulog mo O baka naman, may bumisita sa'yo kagabi kaya maganda ang mood mo? Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakahiga. Hinahayaang lumaylay ang aking bibig at pinapungay ang aking mga mata para magmukhang tulala. Ito ang papel na gusto niyang makita, ang kidlat na unti-unti nang nawawala ang bait. Wala ka talagang kwenta, sabi niya sabay hagis ng isang buto sa dibdib ko. Pero huwag kang mag-alala. Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Isang malaking selebrasyon ang darating at pagkatapos niyon, ililipat na kita sa isang lugar kung saan wala nang makakarinig sa'yo. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na parang pagkiskis ng kutsilyo sa plato. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ko, pero ang haplos na yon ay puno ng pagkamuhi. Mabuti na lang at masunuri ng bagong katulong, hindi katulad ng nauna sa kanya na masyadong naging malapit sa'yo. Alam mo ba kung nasaan na siya, Kidlat? Nanigas ang buong katawan ko, pero pinilit kong huwag magpakita ng emosyon. Nasa ilalim siya ng mga rosas sa hardin, bulong ni Valeriana sa aking tainga. Kaya kung gusto mong mabuhay pa ng matagal ang Amaya na yon, huwag mo siyang hahayaang mapalapit sa'yo. Dahil ang lahat ng kumakampi sa'yo ay dinidilig ko ng dugo ang aking hardin. Pagkaalis niya, ramdam ko ang lamig na dumaloy sa aking likuran. Hindi lang pala ang sarili kong buhay ang nakataya. Ang buhay ni Amaya, ang tanging taong nagpakita sa akin ng tunay na malasakit,
ay nasa malaking panganib. Kailangan naming bilisan. Bago pa maging pataba sa lupa, ang susunod na biktima ni Valeriana. Maagang nagising si Amaya, ngunit hindi ang tilaok ng manok ang gumising sa kanya, kundi ang bigat ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa loob ng hasyenda takip silim ay parang paglakad sa isang sementeryo na nababalot ng ginto. Sa tuwing makikita niya si Senyora Valeriana na nagdidilig ng mga rosas sa hardin, hindi niya maiwasang manginig. Nasa ilalim siya ng mga rosas sa hardin. Ang mga salitang yon ni Kidlat na narinig mula kay Valeriana ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tinitigan ni Amaya ang mga bulaklak. Masyado itong mapula, masyadong maganda, na tila ba may lihim na sustansyang nagpapataba sa mga ito. Amaya, bakit nakatunganga ka dyan? Maglinis ka sa itaas. Sigaw ni Gardo, ang driver ni Don Arsenio. Si Gardo ay isang lalaking may laging nakakunot ang noo, may malaking pilat sa braso, at laging amoy tabako. Siya ang kanang kamay ni Valeriana, ang asong tagabantay na tila nakakakita ng bawat maling galaw ng mga katulong. Oo po, Kuya Gardo. Pasensya na po. Sagot ni Amaya at mabilis na pumasok sa loob. Inutusan siya ni Valeriana na mag-general cleaning sa kwarto ni Kidlat. Pagpasok niya, nakita niya ang binata na nakatingin sa labas ng bintana. Hindi sila pwedeng mag-usap ng matagal dahil alam nilang may mga tainga ang mga pader. Habang nagpupuna si Amaya sa ilalim ng kama ni Kidlat, sumabit ang kaniyang basahan sa isang bitak sa sahig na kahoy. Sinubukan niyang hatakin ito pero may kung anong matigas na bagay ang nakaharang. Dahil sa kuryosidad, dinukot niya ito gamit ang kaniyang mga daliri. Isang maliit na bagay ang lumabas. Isang butterfly hair clip na kulay pink, pero kupas na ito at may mga tuyong mantsa ng kulay kape. Dugo. Nabitawan ni Amaya ang clip. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Naalaala niya ang kwento ng ibang staff tungkol kay Lita, ang huling yaya ni Kidlat, na bigla na lang naglaho. Sabi ni Valeriana, nagnakaw daw ito at tumakas. Pero ang clip na ito ang paboritong suot ni Lita ayon sa mga usap-usapan. Amaya, anong nahanap mo? Mahinang tanong ni Kidlat. Ipinakita ni Amaya ang clip. Nakita niya ang pagdaan ng matinding lungkot at takot sa mga mata ng binata. Kay Lita yan, bulong ni Kidlat. Ang boses ay nanginginig. Noong gabing mawala siya, naririnig ko siyang sumisigaw sa pasilyo. Pagkatapos, wala na. Sinabi ni Valeriana na umalis siya, pero alam ko ang totoo. Itinago ni Amaya ang clip sa kanyang bulsa. Sir, kailangan na nating kumilos. Hindi lang kayo ang papatayin niya. Papatayin niya ang lahat ng haharang sa kanya. Bago pa makasagot si Kidlat, bumukas ang pinto. Pumasok si Senyora Valeriana. May daladalang tray ng gamot. Ang lason na unti-unting nagpaparalisa kay Kidlat. Amaya, lumabas ka muna. Oras na para sa bitamina ng aking mahal na anak, sabi ni Valeriana. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, senyora, mabilis na sagot ni Amaya. Ngunit bago siya makalabas, hinarangan siya ni Valeriana. Bakit ka namumutla, Amaya? May sakit ka ba? O baka naman, may nakita kang hindi mo dapat nakita? Hinawakan ni Valeriana ang bulsa ng apron ni Amaya. Ramdam ni Amaya ang kaniyang puso na tila gustong tumalon palabas ng kaniyang dibdib. Ang clip ni Lita ay naroon sa loob. Kung mahahanap ito ni Valeriana, tapos na ang lahat. Nagugutom lang po siguro ako, senyora. Hindi po kasi ako nakapag-almusal ng maayos. Palusot ni Amaya. Pilit na pinatatatag ang boses. Tinitigan siya ni Valeriana ng matagal. Pagkatapos ay tumawa ito ng mahina. Ganoon ba? Sige, bumaba ka na at kumain. Ayokong may katulong akong lampa. Dali-daling bumaba si Amaya. Pagdating niya sa kusina, uminom siya ng isang basong tubig sa isang lagok. Pero hindi pa siya nakakahinga nang maluwag nang maramdaman niya
ang isang mabigat na kamay sa kaniyang balikat. Si Gardo, iniharap niya si Amaya at idiniin sa pader. Amoy na amoy ni Amaya ang mabahong hininga nito. Masyado kang malapit sa kwarto ni Kidlat, bata, bulong ni Gardo. Ang boses ay parang pagkiskis ng graba. Nakita kita kagabi. Nakita kitang lumabas doon ng hating gabi na. Wala akong ginagawang masama, Kuya Gardo. Binibigyan ko lang siya ng tubig. Sagot ni Amaya. Pilit na kumakawala. Huwag mo akong gagawing tanga. Alam mo kung anong nangyayari sa mga taong masyadong matanong dito sa hasyenda? Hindi na sila nakakalabas ng gate. Banta ni Gardo. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Amya. Ang mga mata ay nanlilisik. Si Senyora Valeriana ang batas dito at ako ang kanyang kamay. Huwag mong subukan ang pasensya namin. Binitawan siya ni Gardo at tumalikod na tumatawa. Matuto kang tumingin sa malayo, Amaya. Kung gusto mo pang makita ang nanay mo sa probinsya. Naiwang nanginginig si Amaya. Ramdam niya ang pader na unti-unting sumasara sa kanya. Wala na siyang matatakbuhan. Ang kaniyang tanging pag-asa ay ang plano nila ni Kidlat. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, narinig ni Amaya ang anunsyo ni Valeriana sa loob ng dining room habang kausap si Don Arsenio na kadarating lang. Arsenio, mahal ko. Naisip ko, bakit hindi tayo magdaos ng isang malaking pagtitipon sa susunod na linggo para sa iyong kaarawan? Iimbitahan natin ang lahat ng ating mga business partners at ang media. Gusto kong ipakita sa lahat kung gaano tayo kasaya sa kabila ng kalagayan ni Kidlat. Magandang ideya yan, Valeriana. Sagot ni Don Arsenio. Pero kumusta na ba si Kidlat? Mukhang wala pa ring pagbabago. Huwag kang mag-alala, mahal. Inaalagaan ko siyang mabuti. Pero sa tingin ko, pagkatapos ng party, kailangan na nating ilipat si Kidlat sa isang special care facility. Yung malayo rito para hindi na siya mahirapan at hindi rin tayo mahirapan sa pag-aalaga sa kanya. Nabitawan ni Amaya ang hawak niyang plato. Special care facility. Alam niya ang ibig sabihin yon. Sa oras na mailayo si Kidlat sa mansyong ito, wala nang makakaalam kung anong gagawin sa kanya ni Valeriana. Papatahimikin na siya ng tuluyan. Mayroon na lang silang 7 araw. 1 linggo para makuha ang ebidensya, para iligtas ang buhay ni Kidlat, at para hindi maging susunod na pataba sa hardin ng mga rosas. Naririnig ko ang ingay sa ibaba. Ang kalansing ng mga mamahaling plato, ang pag-uusap ng mga trabahador, at ang nakakairitang tawa ni Valeriana na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naghahanda na sila para sa kaarawan ni Papa. Isang engrandeng selebrasyon para sa labas, ngunit para sa akin, ito ang huling hantungan ng aking kalayaan. Pumasok ang sikat ng araw sa aking bintana, pero wala itong dalang init. Nakahiga lang ako, nakatitig sa kisame, hinihintay ang susunod na kabanata ng aking impyerno. Bumukas ang pinto. Pumasok si Papa, kasunod si Valeriana. Ngayon ko lang ulit nakita si Papa nang malapitan matapos ang ilang linggo. Tumanda siya. Ang kanyang buhok ay mas maputi na at ang kanyang mga mata ay laging pagod. Kidlat, anak. Lumapit si Papa sa akin at hinawakan ang aking kamay. Kumusta ka na? Happy birthday sa akin, anak. Sana ay naririnig mo ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hawakan ang kamay niya at sabihing, Pa, nilalason ako ng asawa mo. Tulungan mo ako. Pero alam kong hindi pwede. Ang bawat kalamnan ko ay tila nakakadena dahil sa huling turok ni Valeriana kagabi. Ang tanging nagagawa ko lang ay ang tumingin sa kaniya ng walang emosyon. Arsenio, mahal ko, huwag mo nang masyadong pahirapan ang sarili mo. Lumapit si Valeriana at yumakap sa braso ni Papa. Ang boses niya ay parang pulot sa tamis. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat para maging komportable siya. Pero tingnan mo siya, tila malayo na ang kanyang isip. Humarap si Valeriana sa akin. Yumuko siya
at niyakap ako ng mahigpit. Para sa ibang tao, isa itong madamdaming eksena ng isang mapagmahal na ina. Pero para sa akin, ito ang yakap ng isang sawa na unti-unting dinudurog ang aking mga buto. Mahal na mahal ka namin, kidlat, bulong niya sa aking tainga. Sapat lang para ako lang ang makarinig. Pero ang kaniyang mga daliri ay mariing bumaon sa aking braso. Kinukurot ako sa bahaging hindi makikita ni Papa. Mamatay ka na sana para matapos na ang dula-dulang ito. Napapikit ako sa sakit pero nanatili akong tahimik. Kailangan kong magtiis. Sige na, Arsenio, marami pang bisita sa ibaba. Hayaan muna nating makapagpahinga ang anak mo. Yaya ni Valeriana kay Papa. Bago sila lumabas, pumasok si Amaya na may dalang mga bagong kumot. Yumukod siya ng bahagya kina Papa at Valeriana. Senyora, itutuloy ko lang po ang paglilinis dito, maikling sabi ni Amaya. Tiningnan siya ni Valeriana ng matalim. Siguraduhin mong mabilis ka. Ayokong may sagabal dito kapag dinala na rito ang mga bisitang gustong bumisita sa kanya mamaya. Nang makalabas na ang dalawa, agad na kumilos si Amaya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, ang lumang cellphone na magiging susi ng aming kaligtasan. Sir, bilisan natin, bulong niya. Naglakad siya papunta sa malaking aparador sa gilid ng aking kama. Doon, sa pagitan ng mga nakatumpok na libro at isang plorera, maingat niyang isinuksok ang cellphone. Nakatutok ang kamera nito ng diretso sa aking kama, sa pwesto kung saan laging tumatayo si Valeriana tuwing itinuturok niya ang lason. Nakarecord na po ito, sir. Ang baterya nito ay tatagal ng ilang oras. Itatago ko rin ang power bank sa likod para siguradong hindi mamatay, sabi ni Amaya habang mabilis na nag-aayos ng mga gamit para hindi mahalata ang kamera. Salamat, Amaya, bulong ko. Mag-ingat ka. Kayo rin po, sir. Huwag kayong bibitiw. Malapit na tayong matapos dito. Ngunit bago pa makalabas si Amaya, muling bumukas ang pinto. Si Valeriana. Bumalik siya ng mag-isa. Nanigas kami sa takot. Mabilis na tumalikod si Amaya at nagpanggap na nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng aparador. Eksakto sa tapat kung nasaan ang nakatagong cellphone. Bakit nandyan ka pa rin? Tanong ni Valeriana. Ang kaniyang boses ay wala ng tamis, tanging lamig na lang. Inaayos ko lang po itong mga libro, senyora. Masyado po kasing maalikabok. Sagot ni Amaya hindi lumingon. Lumapit si Valeriana. Huminto siya sa likod ni Amaya. Tinitigan niya ang aparador. Parang may kung anong nararamdaman ang kanyang instinct na demonyo. Inabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng aparador. Malapit na malapit sa kinatataguan ng cellphone. Ang puso ko ay tila hihinto na sa pagtibok. Huwag mong makita. Anong itinatago mo rito? Tanong ni Valeriana habang hinahawi ang isang libro. Wala po, senyora. Talagang makalat lang po ang mga libro ni Sir Kidlat. Mabilis na sagot ni Amaya, sabay kuha ng isang tumpok ng libro para harangan ang view ni Valeriana. Gusto niyo po bang dalhin ko na lang ang mga ito sa library? Tumingin si Valeriana kay Amaya pagkatapos ay sa akin. Isang matagal at nakakatakot na katahimikan. Huwag kang masyadong pakialamera, Amaya, sabi ni Valeriana sabay bawi ng kaniyang kamay. Lumabas ka na. Ngayon din. Nang makaalis si Amaya, lumapit si Valeriana sa akin. Naupo siya sa tabi ng aking kama at hinaplos ang aking pisngi. Ang kaniyang kuko ay dahan-dahang bumaon sa aking balat. Alam mo, Kidlat, bilib din ako sa katatagan mo. 5 taon na kitang pinapatay ng dahan-dahan, pero heto ka pa rin, humihinga. Kinuha niya mula sa kaniyang bulsa ang isang maliit na vial. Alam ko ang laman nito. Mas malapot, mas madilim ang kulay. Ito ang huling regalo ko sa iyo para sa birthday ng papa mo. Isang dosis na hindi ka lang gagawing lumpo,
kundi tuluyan ng gagawing bangkay ang isip mo. Pagkatapos ng gabing ito, dadalhin ka na namin sa special facility. Doon, wala ng amaya na magdadala sa iyo ng tinapay. Wala ng papa na hahawak sa kamay mo. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga at bumulong sa paraang tila isang sumpa. Doon ka na mabubulok hanggang sa malagutan ka ng hininga. At ang lahat ng yaman ng mga Montesillo, mapapasakin na. Salamat sa iyong sakripisyo, anak. Tumawa siya ng mahina habang inihahanda ang hiringgilya. Hindi niya alam, sa likod ng mga libro, ang maliit na lens ng kamera ay nakatitig sa kanya. Itinatala ang bawat krimen na kanyang ipinagmamalaki. Paglabas ko ng kwarto ni Kidlat, halos gumuho ang tuhod ko. Sumandal ako sa pader at hinawakan ang aking dibdib na tila sasabog na sa bilis ng tibok. Naririnig ko pa rin sa loob ang mahinang tawa ni Valeriana. Ang tawa ng isang mamamatay tao na tiyak na sa kaniyang tagumpay. Nakarecord na yon. Nakarecord na lahat. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking isip. Iyon na lang ang tanging hawak naming pag-asa. Kailangan kong bumalik sa baba at magpanggap na walang nangyari. Pero bawat hakbang ko sa pasilyo ay parang binabantayan ng libu-libong mata. Ang mga painting ng mga ninuno ng mga Montesillo sa dingding ay tila sumusunod sa bawat kilos ko. Tila nagbabala na ang Hacienda Takip Silim ay hindi basta-basta naglalabas ng lihim. Amaya! Napatalon ako sa gulat. Sa dulo ng hagdan, nakatayo si Gardo. Nakasandal siya sa pasamano. Nilalaro ang isang butterfly knife sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang buwayang naghihintay ng biktima. Bakit parang nakakita ka ng multo, bata? Tanong ni Gardo habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Wala po, Kuya Gardo. Pagod lang po sa paglilinis. Sagot ko. Iniwasan ko ang kanyang tingin at sinubukang dumaan sa gilid niya. Ngunit mabilis ang kanyang kilos. Hinarangan niya ang daan ko at idiniin ang kanyang braso sa aking dibdib. Sapat na lakas para mapadaing ako. Masyadong mabilis ang tibok ng puso mo para sa isang taong pagod lang. Bulong niya, ang amoy ng tabako ay halos masuka ako. May kinuha ka sa taas, no? O may iniwan ka? Wala po. Naglilinis lang ako. Sigaw ko. Pilit na kumakawala. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita kita kanina sa siwang ng pinto. Ang tagal mo sa tapat ng aparador na, yun. Anong nilagay mo doon? Bigla niyang hinablot ang aking apron. Narinig ko ang pagkapunit ng tela. Hinalughog niya ang aking mga bulsa, ngunit wala siyang nahanap. Dahil ang cellphone, ang ebidensya, ay nandoon pa rin sa loob ng kwarto, patuloy na nagre-record ng bawat lason at bawat salitang lumalabas sa bibig ni Valeriana. Wala rito. Gigil na sabi ni Gardo. Pero alam ko, may niluluto kayong dalawa ng lumpong yon. Bitawan mo ako, Gardo. Isusumbong kita kay Don Arsenio. Banta ko, kahit alam kong baka hindi ako pakinggan ng Don. Tumawa si Gardo ng malakas. Isusumbong? Sa tingin mo ba ay maniniwala ang Don sa isang hamak na katulong na tulad mo? Si Senyora Valeriana ang pinaniniwalaan niya. At si Senyora, ayaw niya sa mga traidor. Binitawan niya ako ng padabog, kaya napaupo ako sa sahig. Babantayan kita, Amaya. Isang maling galaw mo lang sa party mamaya. Hinding-hindi ka na makakaabot sa probinsya niyo. Umalis siya na may mapanguyam na ngiti. Nanatili akong nakaupo sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Kailangan kong makuha ang cellphone. Kailangan ko itong makuha bago matapos ang gabi, bago ito mahanap ni Valeriana o ni Gardo. Lumipas ang mga oras. Nagsimula na ang party. Ang Hacienda Takip Silim ay napuno ng mga ilaw, mamahaling sasakyan, at mga taong nakasuot ng gown at tuxedo. Maririnig ang tugtog ng orkestra sa buong mansyon. Lahat ay masaya. Lahat ay nagtatawanan habang sa itaas. Ang tunay na may-ari ng mansyong ito ay dahan-dahang pinapatay. Ito na ang pagkakataon ko.
Abala ang lahat sa catering at sa pakikipag-usap. Si Valeriana ay nasa gitna ng sala, nakikipagbeso sa mga bisita. Si Gardo naman ay abala sa pag-aayos ng mga sasakyan sa labas. Lihim akong umakyat sa West Wing. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila tumatagal ng habang buhay. Narating ko ang pinto ni Kidlat. Walang tao. Mabilis akong pumasok. "Sir Kidlat!" Bulong ko. Nakita ko si Kidlat sa kama. Ang kanyang mga mata ay bukas, pero tila wala ng malay. Ang kanyang labi ay maputla. Halos kulay asul na. Napahagulgol ako. Huli na ba ako? Pinatay na ba siya ni Valeriana? "Sir, gumising kayo." Niyakap ko siya ng bahagya at naramdaman ko ang kaniyang mahinang paghinga. Buhay pa siya. Mabilis akong pumunta sa aparador. Kinakabahan ang aking mga daliri habang kinakapa ang likod ng mga libro. Nandoon pa rin. Naramdaman ko ang init ng cellphone. Kinuha ko ito at tiningnan ng screen. 9 na oras na recording. Nandoon lahat. Ang mukha ni Valeriana habang itinuturok ang lason. Ang kaniyang pag-amin na pinatay niya ang dating yaya. Lahat. "Nakuha ko na, sir. Nakuha ko na." Bulong ko habang isinisilid ang cellphone sa aking bra para siguradong hindi mahanap. Ngunit pagtalikod ko, nandoon siya. Nakatayo sa pintuan si Gardo. Hawak ang isang bakal na pamalo. Ang kaniyang mukha ay madilim. Ang kaniyang mga mata ay tila sa isang hayop na handang pumatay. "Sinasabi ko na nga ba?" sabi ni Gardo. Ang boses ay puno ng panganib. "Akin na yan, Amaya. Hinding-hindi ko ibibigay ito sa inyo." Sigaw ko at sinubukang tumakbo patungo sa kabilang pinto. Pero mas mabilis siya. Hinablot niya ang aking buhok at binalibag ako sa dingding. Tumama ang ulo ko sa matigas na kahoy. Nahilo ako. Nagdilim ang aking paningin. Naramdaman ko ang daloy ng mainit na likido mula sa aking noo. Dugo. "Traidor na bata!" sigaw ni Gardo habang dinadaganan ako. Sinubukan niyang kapain ang katawan ko para hanapin ang cellphone. "Nasaan? Nasaan ang ebidensya?" Lumaban ako. Kinagat ko ang kanyang kamay ng buong lakas. Sumigaw siya sa sakit at nasampal ako ng napakalakas. Pero hindi ako bumitaw sa cellphone na nakatago sa loob ng aking damit. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang mawala ito. "Mamatay ka na." Itinaas ni Gardo ang bakal na pamalo, handang ihampas sa aking ulo para tapusin na ang lahat. Napapikit ako. Hinihintay ang katapusan, ngunit isang malakas na kalabog ang narinig ko. Kasunod ang isang ungol ng gulat mula kay Gardo. Pagdilat ko, nakita ko si Kidlat. Gamit ang kanyang buong lakas, nahulog siya mula sa kama at nagawang hawakan ng paa ni Gardo. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay mahigpit na nakakapit. Pinipigilan ng driver na saktan ako. "Takbo! Amaya! Takbo!" Sigaw ni Kidlat. Ang boses ay parang galing sa hukay. Ito na ang huling pagkakataon. Kahit nahihilo, pinilit kong tumayo. Tumingin ako kay Kidlat sa huling pagkakataon. Ang kaniyang mukha ay puno ng determinasyon, kahit na tinatadyakan na siya ni Gardo para kumawala. Tumakbo ako. Tumakbo ako palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, patungo sa sala kung nasaan ang lahat ng mga tao. Naririnig ko ang bawat tadyak ni Gardo sa aking tadyang. Buwak! Blag! Bawat tama ay parang pagbasag ng baso sa loob ng aking katawan. Pero hindi ko binitiwan ang paa niya. Ito na lang ang huling magagawa ko. Ang tanging paraan para mabuhay ang babaeng nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. "Bitawan mo ako. Salot na lumpo." Singhal ni Gardo. Sa huling lakas niya, sinipa niya ang aking mukha. Nagdilim ang paningin ko. Lasang kalawang ang aking bibig. Pero bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang anino ni Amaya na nakalabas na ng pinto. "Ligtas ka na dapat, Amaya. Iligtas mo ang sarili mo." Samantala, sa ibaba ng mansyon,
Ang musika ng orkestra ay nasa rurok ng kagalakan. Nagtatawanan ang mga elitistang bisita habang humihigop ng mamahaling alak. Sa gitna ng sala, nakatayo si Don Arsenio at si Valeriana. Suot ang kanilang pinaka-eleganteng ngiti. Biglang bumukas ang pinto ng service stairs. Isang babaeng duguan, gusot-gusot ang uniforme at tila baliw ang bumulaga sa gitna ng marangyang pagtitipon. Tumigil ang musika. Unti-unting napalitan ng bulungan ng tawanan. Don Arsenio, pakiusap, makinig kayo. Sigaw ni Amaya, ang boses niya ay basag at puno ng pait. Nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Valeriana ay nanlaki, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding takot na baka ang kanyang lihim ay naririto na sa harap niya. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang acting ay muling gumana. Diyos ko, Amaya, anong nangyari sa'yo? Patakbong lumapit si Valeriana, tila isang nag-aalalang amo. Ngunit nang mahawakan niya ang braso ni Amaya, ibinaon niya ang kanyang mga kuko. Anong ginagawa mo rito? Bruha ka? Bulong niya sa paraang siya lang ang makakarinig. Don Arsenio, si Kidlat, pinapatay siya ni Valeriana. Nilalason niya ang anak niyo. Sigaw ni Amaya habang pilit na kumakawala. Nagkagulo ang mga bisita. Si Don Arsenio ay napatayo, hindi alam ang gagawin. Ano? Anong sinasabi mo, Amaya? Lasing ka ba? Hindi po. May ebidensya ako. Nakarecord lahat dito. Inabot ni Amaya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit para kunin ang cellphone. Pero bago pa niya ito mailabas, mabilis na sumigaw si Valeriana. Magnanakaw! Arsenio, ninakawan niya ako. Iyan ang alahas na nawawala sa kwarto ko. Itinatago niya sa loob ng damit niya. Biglang sumulpot si Gardo mula sa likuran, hinihingal at may galos din sa mukha. Senyora, nahuli ko siyang nagnanakaw sa taas. Sinaktan niya ako nang tangkain ko siyang pigilan. Hindi totoo yan, sinungaling kayo. Hagulgol ni Amaya. Ngunit sino nga ba ang paniniwalaan ng mga tao sa silid na yon? Ang isang respetadong ginang na kilala sa kaniyang charity works? O ang isang duguang katulong na tila nawawala sa sarili? Gardo, dalhin mo siya sa warehouse. Tawagan mo ang pulis. Ipakukulong natin ang babaeng iyan. Utos ni Valeriana. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa kunwaring galit. Huwag, Don Arsenio, pakiusap. Tingnan niyo ang cellphone. Panoorin niyo. Pagmamakaawa ni Amaya habang kinakaladkad siya ni Gardo palabas ng sala. Naiwan si Don Arsenio na nakatunganga, tila nalilito sa bilis ng pangyayari. Hinarap siya ni Valeriana, hinawakan ang kanyang pisngi ng may lambing. Huwag mong hayaang sirain ng isang baliw na katulong ang kaarawan mo. Mahal, gagawa lang niya ng kwento para pagtakpan ang pagnanakaw niya. Sa loob ng madilim na warehouse sa likod ng mansyon, marahas na itinulak ni Gardo si Amaya sa semento. Dito ka nababagay. Basura! Dura ni Gardo. Kinuha ni Gardo ang susing bakal at inilak ang pinto mula sa labas. Pagkatapos ay narinig ni Amaya ang tunog ng kadena. Nakalak na siya. Walang bintana, walang daanan. Tanging amoy ng amag at kalawang. Nanginginig ang mga kamay ni Amaya habang inilalabas ang cellphone mula sa kaniyang damit. Pagbukas niya ng screen, nanlumo siya. Ang screen ay basag-basag dahil sa pagkakahampas niya sa pader kanina. Itim ang kalahati ng screen. Huwag, pakiusap, gumana ka. Bulong ni Amaya habang umiiyak. Sinubukan niyang pindutin ang play button pero hindi tumutugon ang touchscreen. Sa labas, nagsimula ng umulan ng malakas. Ang kulog at kidlat ay tila sumasabay sa kaniyang kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ni Amaya, tapos na ang lahat. Natalo sila. Si Kidlat ay mamatay na sa itaas at siya naman ay mabubulok sa kulungan. Napaupo siya sa sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol ng walang tigil. Lord, tulong po.
pakiusap. Huwag niyo pong hayaang manalo ang kasamaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may napansin siya. Isang maliit na ilaw na nagbiblink sa gilid ng basag na cellphone. Ang pulang ilaw. Ang recording. Hindi ito huminto. Kahit basag ang screen, ang memory card ay buo pa. At mas mahalaga, may isang maliit na icon sa gilid na nagsasabing, Upload to cloud successful. Dahil sa mahinang wifi ng mansion na abot hanggang sa warehouse, ang video ay kusanang naipost sa social media account ni Amaya na kanina pa niya na-set bago siya pumasok sa kwarto. Hindi lang si Don Arsenio ang makakapanood nito. Ang buong mundo, ang buong bansa, ay maari nang makakita sa katotohanan. Ngunit may isang problema. Kailangan ni Amaya na makalabas para masiguradong may makakakita ng post na yon. Dahil sa gitna ng party, walang sino man ang nakatingin sa kanilang mga phone. Tumingala si Amaya. Sa itaas ng warehouse may isang maliit na ventilation duct. Isang butas na sapat lang para sa isang maliit na katawan. Lalaban ako, sabi ni Amaya pinunasan ng kaniyang dugo at luha. Para kay Kidlat, para sa katarungan. Sa loob ng malawak at marangyang ballroom ng Hacienda Takip Silim, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kislap ng mga alahas, isang madilim na katotohanan ang nakatago. Naghihintay na sumabog. Nakatayo si Senyora Valeriana sa gitna ng entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kaniyang pulang gown ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Isang tagay para sa aking asawa, Don Arsenio. Anunsyo niya. Ang boses ay puno ng tamis na tila ba walang bahid ng dumi. At para sa aming pamilya na sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling matatag. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, walang nakapansin sa isang figura na gumagapang sa kisame sa loob ng makipot at madilim na ventilation duct. Si Amya. Ang kanyang mga siko ay sugat-sugat na. Ang kanyang uniforme ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Bawat galaw niya ay isang matinding paghihirap, pero ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Kidlat. Hindi ako pwedeng sumuko, konti na lang. Narating ni Amaya ang dulo ng duct na nasa itaas mismo ng projection room. Ang silid, kung saan kinokontrol ang malaking screen para sa tribute video na inihanda ni Valeriana para kay Don Arsenio. Sa loob ng silid, abala ang technician sa pag-ayos ng mga cable. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumabas ang technician para kumuha ng tubig, bumagsak si Amaya mula sa kisame. Blag! Napaaray siya sa sakit, pero agad siyang bumangon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinokonekta ang kanyang basag na cellphone sa main system ng projector. Please, Lord, pakiusap. Bulong ni Amaya habang pinipindot ang override sa control panel. Sa labas, madilim na ang ballroom. Ang tanging liwanag ay ang malaking screen sa harap. Ngayon, wika ni Valeriana ng may malapad na ngiti. Tunghayan natin ang kwento ng pagmamahalan at sakripisyo ng pamilya Montisillo. Nagsimula ang video, ngunit hindi ang mga litrato ng kasalan at bakasyon ang lumabas. Ang screen ay napuno ng ingay, ang tunog ng pagbukas ng isang mabigat na pinto. Pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Malabo sa simula, pero uintunting luminaw. Ito ay ang kwarto sa West Wing. Nakita ng lahat si Kidlat, payat, duguan, at nakadapa sa sahig. Isang kolektibong singhap ng gulat ang bumalot sa ballroom. Nagbulungan ang mga bisita. Ano ito? Si Kidlat ba yan? Pagkatapos, pumasok sa frame si Valeriana. Hindi ang anghel na nakatayo sa entablado ngayon, kundi ang demonyong nakatago sa loob. Dilaan mo yan sa sahig. Yan lang ang nababagay sa'yo. Isang hayop. Ang boses ni Valeriana ay umalingaw-ngaw sa paligid. Amplified ng mga higanting speaker ng ballroom. Nabitawan ni Don Arsenio ang kaniyang baso. Ang champagne ay tumapon sa sahig, gaya ng lugaw na itinapon ni Valeriana kay Kidlat sa video. Hindi pa doon nagtapos.
Nakita ng buong mundo ang paglabas ng Hyringilya. Nakita nila ang pagtusok ni Valeriana sa braso ni Kidlat habang ito ay umiiyak sa sakit. At ang pinakamatinding dagok, ang kaniyang pag-amin. Nasa ilalim siya ng mga rosas sa hardin. Ang lahat ng kumakampi sa'yo ay dinidilig ko ng dugo. Ay off nyo yan! Patayin nyo yan! Sigaw ni Valeriana. Ang kaniyang boses ay naging tili ng isang nasusukol na hayop. Tumakbo siya patungo sa technician booth, pero huli na. Ang pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng malakas. Lahat ay lumingon. Doon, sa gitna ng pintuan, nakatayo si Amaya. Duguan ng noo, pero ang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Sa tabi niya, nakaupo sa wheelchair, ay si Kidlat. Ngunit may kakaiba. Si Kidlat ay hindi natulala. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga armrest ng wheelchair. Ang kaniyang mukha ay puno ng isang klase ng awtoridad na matagal nang nawala sa mansyong yun. Arsenio, mahal ko, hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ang katulong na yan. Pagmamakaawa ni Valeriana habang humahawak sa braso ng asawa. Ngunit tinabig siya ni Don Arsenio ng buong lakas. Ang tingin ng Don ay nakatutok sa kanyang anak. Kidlat! Bulong ni Don Arsenio, ang kaniyang boses ay puno ng pagsisisi at pait. Dahan-dahan, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ballroom, nangyari ang isang himala na bunga ng matinding adrenaline at galit. Si Kidlat, ang lalaking sinabing hindi na makakalakad kailanman, ay nagsimulang gumalaw. Ninigas ang kanyang mga binti, nanginginig ang kanyang buong katawan. Pero gamit ang kanyang natitirang lakas, dahan-dahan siyang tumayo mula sa wheelchair. Bawat tao sa silid ay tila hindi makahinga. Si Valeriana ay napaatras hanggang sa dulo ng entablado. Ang kanyang mukha ay naging puti pa sa kanyang mga perlas. Inihakbang ni Kidlat ang kaniyang paa. 1, 2, hanggang sa makarating siya sa harap ni Valeriana. Tiningnan niya ang babaeng sumira sa kaniyang buhay ng diretso sa mga mata. Ang takip silim ay tapos na, Valeriana. Ang boses ni Kidlat ay malakas at buo. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Oras na para harapin mo ang gabi. Kasabay ng kaniyang mga salita, ang mga sirena ng pulis ay narinig na sa labas ng gate. Ang liwanag ng asul at pula ay nagsimulang pumasok sa mga bintana. Nagtatapos sa mahabang panahon ng kadiliman sa Hacienda Takip Silim. Tahimik ang buong Hacienda Takip Silim. Ang dating ingay ng engrandeng party ay napalitan ng tunog ng mga sirena ng pulis at ang malakas na buhos ng ulan na tila ba gustong hugasan ang lahat ng dumi sa mansyong ito. Nakatayo ako sa may beranda, yakap ang aking sarili habang pinapanood ko ang pagkaposas kina Valeriana at Gardo. Ang senyora, na dati ay tila reyna sa kanyang pulang gown, ay gulo-gulo ang buhok at nagsisisigaw na parang baliw. Wala na ang kanyang ganda, wala na ang kanyang kapangyarihan. Tanging ang mukha na lang ng isang halimaw na nasukol ang natitira. Hindi pa tayo tapos. Amaya, papatayin kita. Isusumpa ko kayong lahat. Huling hiyaw niya bago siya marahas na isinakay sa loob ng mobile ng pulis. Napahinga ako ng malalim. Sa wakas, tapos na ang gabi. Dahan-dahan akong pumasok sa loob at nagtungo sa kwarto ni Kidlat, pero wala siya doon. Natagpuan ko siya sa hardin, sa gitna ng ulan, kasama ang kaniyang ama na si Don Arsenio. May mga tauhan ng forensic na naguhukay sa ilalim ng mga rosas, ang lugar na sinasabi ni Valeriana na huling hantungan ng mga nawawalang katulong. Nakita ko ang paghagulgol ni Don Arsenio nang mahanap nila ang mga labi ni Lita. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa inaakala niya. Ang kaniyang kapabayaan ay nagbunga ng trahedya. Lumapit ako kay Kidlat. Nakaupo siya sa isang bench, basang-basa ng ulan. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakikita ko ang isang tunay na ngiti sa kaniyang mga labi. Isang ngiti na hindi napilit,
Isang nangiti ng isang taong malaya na. Amaya, tawag niya sa akin. Halika rito. Naupo ako sa tabi niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay hindi na kasing lamig ng dati. Ramdam ko ang daloy ng buhay sa kanyang balat. Salamat, Amaya, bulong niya. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka isa na rin ako sa mga bulaklak na yon sa hardin. Ibinigay mo sa akin ang higit pa sa pagkain at gamot. Ibinigay mo sa akin ang pagkakataong mabuhay muli. Ginawa ko lang po ang tama, Sir Kidlat. Sagot ko habang pinapahid ang aking luha. Lahat po tayo ay may karapatang mabuhay ng may dangal, mayaman man o mahirap. Huwag mo na akong tawaging Sir, natawa siya ng mahina. Mula ngayon, tayo ay magkaibigan at higit pa doon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Takip Silim ay sumailalim sa malaking pagbabago. Ipinagbili ni Don Arsenio ang malaking bahagi ng lupain at ang pera ay itinulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang mansyon ay hindi na uyam at madilim. Binuksan ang mga bintana para papasukin ang liwanag ng araw. Si Kidlat ay patuloy sa kanyang physical therapy. Nakakalakad na siya gamit ang tungkod at ayon sa kanyang doktor, malapit na siyang makabalik sa dati niyang lakas. Ako naman, nakabalik na ako sa aming probinsya para alagaan ang aking ina. Gamit ang gantimpala at tulong na ibinigay ni Don Arsenio, na ipagamot ko si nanay at nakapagpatayo kami ng maliit na negosyo. Ngunit hindi naputol ang ugnayan namin ni Kidlat. Halos araw-araw kaming nag-uusap sa telepono, nagbabahagi ng mga pangarap at plano sa hinaharap. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tapat ng aming maliit na sari-sari store, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap namin. Bumaba ang isang lalaki na may tungkod. Suot ang isang simpleng puting polo at isang napakagandang ngiti. Kidlat! Sigaw ko sa tuwa habang tumatakbo patungo sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi ko sa'yo, pupuntahan kita rito. Gusto kong makita ang lugar kung saan lumaki ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Tumingala kami sa langit. Papalubog na ang araw, naglalabas ng kulay kahel at lilang liwanag. Ang takip silim ay narito na naman. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot dahil alam ko, pagkatapos ng bawat takip silim, ay may darating na isang panibagong umaga na puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa mga chandelier ng isang mansyon, kundi sa katapatan at pagmamahal na nananahan sa loob ng ating mga puso. Ang kwento ni Amaya at Kidlat ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kabutihan at integridad ay walang pinipiling antas sa lipunan. Ang katapangan na ipaglaban ang katotohanan, kahit na tayo ay nasa panganib, ang siyang tunay na nagpapalaya sa atin. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng yaman at kapangyarihan, dahil sa huli, ang hustisya ay palaging mananaig para sa mga taong may malinis na kalooban. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ng Ang Lihim ng Hacienda Takip Silim. Sana ay nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni na Amaya at Kidlat. Ano pong bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. At sabihin nyo rin po kung anong genre ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Mahalaga po sa amin ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.